Noong mga nakarang araw, nakatanggap po tayo ng mga reklamo hinggil sa mga problema ng ating mga OFW, check, ng ating mga SG, check, ng ating mga construction workers, check. How about ng ating mga factory workers na aping-api matagal na? Bibigyan po natin ng solusyon right here, right now. Sherry, ikwento mo. Yes, Idol. Isang grupo nga po ito ng mga factory workers. Actually, 35 po sila ngayon na nasa pabrika, Idol. At humihingi po sila ng tulong sa inyo, Idol, dahil wala po sa minimum wage ang kanilang mga sahod, wala rin pong benefits, and gayon din po, Idol, wala rin pong bayad ang kanilang overtime. Makakausap niyo po sila, Idol, via Zoom sa pangunguna po ni Ma'am Josie Avila. Ma'am Josie, kumusta po? Ito po, sabi lang po sa amin na ipapalakasin po kami sa... Ano po yung problema dyan ngayon? Sabi po kasi, kailangan pumasok pero may pinapapirmahan po sa amin. Yun nga po na kakasuhan daw po kami ng awal. Yung po nakasulat sa memo po. Tama, wag ho kayong basta-basta pumirma. Ano bang nakalagay doon sa pinapipirmahan sa inyo na dokumento? Ano nakasaad? Ito po, babasahin ko po. Siguro ma'am, ipapadala nyo lang sa amin yan later on para ma-review po ni Attorney Gary Tungol. Ano po? Kasi isa po siyang abogado at titingnan niya po yung kontrata na yan. Bukod pa po doon sa pinapapirma kayo sa isang kontrata na ayaw niyo po, ano pa po yung mga problema nyo sa inyong employer? Yung mababang pasaad po sa amin, ilang taon na po kami dito, wala po kaming SSS, PhilHealth, Pag-ibig po, wala po lahat. Magkano po ma'am ang pasahod po, umpisa natin sa inyo? Ikaw po ma'am, magkano ang arawan nyo? Umpisa ko pong sahod, 300 po. Ngayon? 445 na po sahod ko, mabot na po ako ng 2 taon. NCR, dapat ma'am, 537. So, kapos na kapos. Ilang oras ho kayo pinagtatrabaho sa isang araw? 7 to 7 po. May overtime? Wala. Wala po. 12 hours. Benepisyo, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Wala po. Bakit ngayon ako kayo nagreklamo? Dapat matagal nyo na itong inireklamo sa akin para tapos na sana ang problema nyo. Ngayon lang po kami nagkaroon po ng lakas ng loob po na lumapit po sa inyo. Ito ba'y naisabi nyo na sa inyong amo noon na mukhang sobrang liit ata yung mga pasahod nyo sa amin at kulang-kulang sa mga benepisyo? Opo. Ano pong sagot nila? Hindi daw po kaya ng kumpanya na magpasahod po ng ganyan po. Yung hindi lang kaya, magsara na lang sila. Binigyan ba kayo ng 13-month pay nitong nakarang Pasko? Magkano? Ako po yung natanggap ko po is 10 po, 10K po. Kulang na naman. Dapat po, ang 13-month pay, halaga ng isang buwang sweldo sa minimum wage ibabase. At depende sa sweldo mo. Opo. Kung lampas ka sa minimum, edi kung magkano yung sweldo mo, tinatanggap. Buwan-buwan. Wala ho ba mga illegal deduction? Kinakakantasan po siya, pero... Pag nalikantas po. Ano pa yung kinakaltas? Yung SS niya po, pero hindi, sabi daw po na hindi naman po daw nahulugan po ng maayos. Istapa po yan. Kapag kayo po ay late siguro, kinakaltasan din kayo o wala naman? Opo, meron din po. Ilang minutes late kayo para mag-umpisa na silang kaltas? Minsan, 5 minutes po, kinakaltas na po. Kalahating oras na. Kalahating oras na agad, 5 minutes. Opo. Holiday pay, binibigyan ba kayo pag pumasok kayo ng holiday? Yung holiday po namin, halimbawa po, wala po sa kalendaryo 50% po. Pero pag hindi daw po, 30% lang po. Wala din po double pay po. Ilan po kayo lahat-lahat dyan sa factory, ma'am? Nasa 200 plus po kabuuan, pero yung staying po nasa 100 po. Pero po kami po na nagre-reklamo, naglakas po ng loob na magreklamo po sa inyo, ay nasa 35 po kami po, Idol. Yung iba, takot magreklamo. Babayaran na po nila. Tatapatan daw po nila kami. Tatapalan niya kayo ng pera kapag nagsumbong. Pag sa duli kami lumapit, babayaran daw po nila yung duli. Sinabi po yon? Oo, sinabi po ng sekretaryo. Sinabi po nanggaling yung salisa po. Sino pong nagsabi noon? Anong pangalan? Ann Vicina po, Mary Ann Vicina. Siguro po may pinagbabasihan yung kanyang sinasabi in fairness to her. May pumunta ho bang dole inspector dyan? Dati po, may pumunta daw po dito, tapos pinapatago yung mga tao. Pinatago po sa isang department, tapos sinarado po sila doon para po hindi daw po makita yung mga tao. Oh, ayun na yon. Yun yung pinagmamalaki nila. Tapos umalis na yung dole. Baka pag alis nung taga-dole, meron ng bit-bit na paper bag. Oh, no! Pasintabi sa mga matitino ng mga taga-dole. Yan po siguro yung pinagmamalaki nitong bungangerang si Bisinga na yung dole na babayaran nila. Opo. Nakasulat lang po sa pera yung namin, yung sinasahod po namin. Ito po, meron po kami mga picture na ebidensya. Wala pong breakdown sa payslip kasi dapat po ma'am may breakdown yan.
Ito po. Ayan po. Oh. Ako dyan na pa niya po sinusulat sa pero mga kaltas sa mga 5-6 niya po. Ano ibig sabihin ng 5-6 po? Nagpapa-5-6 din po siya, pinapautan niya sa tao po sa mga Tapos dito niya ikakaltas po sa pera yung ginagawa niyang Facebook po. Magandang hapon po, Ma'am Luisa. Magandang hapon po. Ma'am, si Mary Ann Businga po, ma'am. Tauhan niyo po, ano? Opo. Ma'am, nagbitaw siya ng salita na kapag nakarating to sa Dole, naku, malilintikan po yung inyong kumpanya, madadamay. Kasi sabi raw niya, kahit na magsumbong sa Dole, itong mga empleyado ninyo, total nababayaran naman daw ang Dole. Hindi naman, sir. Kaya ako binabayan niya, pinapapakan, pinabigas, pinalahat naman niya, sir. Ano pa spot ano pa yung krema niya? May problemang malaki, ma'am. Hindi sila, ma'am, ang may problema, kayo po, kasi alam mo bakit? Kahit na wala pa yung pandemic, ma'am, wala kayo sa minimum wage yung binibigay yung bayad sa kanila. Wala kayong binibigay na benefit sa kanila. Kulang yung 13-month pay, walang holiday pay. Alam mo yung kanito kasi medyo mahasingkap yung mga negosyo ngayon. Pero pagpasok niya, alam niya naman yan eh. I-refer ako sa kanya magtulog, libre tubig, libre bahay, di ba, sir? Sorry, ma'am, hindi ko pa maintindihan. Kahit na libreng tulog. Alam mo ba, ma'am, kapag nagbigay ka ng libreng tulog, libreng pagkain, kailangan po nagpapaalam kayo sa Dole. Kung ang purpose niyo para ikaltas yan sa kanilang sweldo, dapat may certification from Dole, ini-inspection po muna yung kanilang tirahan. Kung yan ba, it live up to the standards of Dole. Opo. Kasi medyo mahirap kaming negosyo ngayon. Sir, kanito na natutulong sa amin na. Okay? Tutulong sa amin, hindi makikitang pagkikitang pang-kape na kasi mga ganito panahon. Pang-kape? Sino pong bibigyan niyo ng pang-kape? Ikaw. Ma'am, sinusuhulan mo ako, bibigyan mo ako ng pangkape. Anong tingin niyo po sa akin? Iniinsulto niyo po ba ako? Hindi. Siguro ma'am, totoo yung sinasabi ni Bisinga na yung Dole, natatapalan niyo, kaya akala niyo pati si Rapi Tulfo, tatapalan niyo ng pera, bigyan niyo ng pangkape? Hindi ganyan. Hindi, sabi mo bibigyan kita ng pangkape. Hindi, sorry. Bali lang salita ko. Ganito na palang ganito panahon, tulong-tulong natin na. Kasi hindi naman ako kinaano yung tauhan ko. Inayaya naman ako. Ma'am, kawawa po yung inyong mga empleyado. For the longest time, sila po'y aping-api. At saka ma'am, mind you, may kaso po kayo rito na istapa dahil bukod pa dun sa mga violations na hindi pagbigay ng tamang sweldo at benepisyo, dahil kumakaltas po kayo para sa SSS nila at hindi nyo po pinapasa sa SSS, binubulsan nyo po, istapa po yan, pag nanakaw po yan. Meron yan. Paano wala? Kung meron man, ba't sila nagreklamo sa amin? Ayan ang hindi ko rin alam din sir. Mahirap kasi COVID-19 ngayon, kung hindi, pupunta ko sa inyo Anong kinalaman COVID-19 sa hindi nyo po pagbigay ng tamang pasahod at tamang benepisyo? Walang kinalaman po yung COVID-19 dito. Alam ko, sir. Kaya kung pwede, na. Ayan. Magkape. Hindi, sir. Ma'am, ininsulto niyo po ako. Talagang makakatikim kayo sa akin ng gusto. Sorry, sorry. Sir, kasi medyo, alam mo, mahirap negosyo ngayon. Talaga, alam niya, kausap namin, pagpasok sa amin, hindi parang minimum pa. Kasi bago kami ng kumpanya, medyo mahirap pa. Kahit kami na, sir. Ma'am, kung naghihirap kayo, ma'am, bakit meron kayong 200 na mga empleyado, pagkarami-raming empleyado ninyo? Hindi ganyan kalami. Meron pagpapakya, meron iba yan, sir. Naghihirap daw yung kumpanya, hirap daw buhay. Hindi po totoo yan, naghihirap sila, idol. Araw-araw na po sila may deliver po Araw-araw hanggang ngayon po, simula po ng lockdown, dire-diretso po yung deliver nila. Kahit na lockdown, tuloy-tuloy pa ng delivery nyo. Luma lang stock, meron na-pick up sa amin. Yung meron... Luma na stock. Ma'am, kahit na luma na stock, pero kayo tuloy-tuloy deliver, kahit na COVID. Tuloy-tuloy deliver, pinsan lang, meron na-pick up kasi mga binabalo niya yung mga bigas bibigay sa mga gobyerno. Ganito na lang nating gawa. Ikaw kinig akin para ako maging fair iyo. O kinig ikaw Bigay mo na lang lahat tama sweldo tao. Kasi alimbawa 445 per day, dapat yan 537 plus overtime, plus benefits, plus holiday pay. Example, meron ka bigay 300 difference 237. So ikaw bayad 337 per day times 30 days,
times 2 years. Kapag hindi ikaw tupad, ako pasara iyo kumpanya. Ngayon, kung gusto mo ma'am, kayo kape dole. Kape-kape kayo ng mga magsasara sa iyo. Pero sisiguraduhin ko sa iyo na doon kayo magkakape pare-pareho sa kulungan. Hindi sir, hindi naman ganyan ibig sabihin yan. Ang sabi ko yung mga yan, kung talaga yung usap natin doon, una papasok, yan ang nangyayari naman. Kung ganyan kang ayaw niya, dapat doon kung malalos na yan, sir. Kung ayaw nila, sana hindi sila nag-work sa iyo. Ma'am, pinagsasamantala nyo kasi sila dahil alam nyo naman na ito yung mga mahirap ng kababayan, kapit sa patalim, ang ilan sa kanila. Siyempre, kung anong i-offer mo, tatanggapin nila. Now, ikaw ma'am, ikaw ang nasa tamang pag-iisip dahil ikaw ang negosyante at alam mo dapat yung patakaran sa pagninegosyo, binibigay mo kung ano yung minimum wage at yung mga benepisyo. Kasi po, yan ay nasa batas natin. Dahil kapag hindi nyo po sinunod yan, mapapasara po kayo, makukulong pa ho kayo, ma'am. Gusto mo ma'am makulong at ma-default? Diba, masama, ma-default? Okay. Yan pa yung cellphone mo? Ito? Bakit? Ito cellphone ko, bakit ikaw tawag, bigay sa akin kape? Ay, hindi sir. Bakit bigay kitang kape? Parang hindi mo kita i-insulto yan sir. Tulong-tulong natin lang, di ba? Oh. Ma'am, ganito po ating gawin. Pupunta po dyan yung dole at magbilangan magkwentahan sila dyan sa harap ng mga empleyado. Pwede? Para pair. Bukas, hindi ako papapasok eh. Bakit? Friday na. Bakit Friday? Saan ikaw punta bukas? Saan ikaw punta? Ha? Saan ikaw punta? Hindi ako araw papasok. Minsan ko lang papasok. Oh, hindi pwede. Dapat ikaw pasok bukas kasi ikaw may ali. Iwasan ko lang papasok kasi, sir. Bakit? Kasi takot din ako, sir. Di ba? Takot ka sa COVID o takot ka makulong? Takot ako sa COVID. Takot sa gulong. Hindi mo lang kung gagawa ko ano yun, di ba? Kasi ang mangyari dito, ma'am, pwede ho kayo ditong mapasara yung kumpanya ninyo at kayo po'y ma-deport. Ito ni Johnny. Good morning. Apo, good morning. Meron po tayo mga factory workers sa may Valenzuela. Matagal na po silang inaapi ng kanilang amo. Wala sa minimum, sobrang baba. Walang OT, walang benefits. Tapos, ang daming mga kinakaltas na illegal. And ito pa ang masama. Yung payslip nila, ma'am, isinusulat lang sa pera. Na alam natin, bawal sinusulatan yung pera. So, doon may violation. But anyway, that besides the point. Now, ma'am, nung sinabi ko sa kanya, kailangan ayusin yung problema, sabi niya, bibigyan niya ako ng pangkape. Ngayon, attorney, siguro po kayo niya sabi yun, attorney, mawalang galang attorney, kasi sabi nung itong sekretary niya, kahit na saan daw magsumbong, kahit na sa dole, kasi yung dole daw, natatapalan nila ng pera. Hindi po, definitely hindi po. So, hindi po kami papayag ng ganyan. Ayan. So, para mapatunayan, ma'am, na talagang hindi nababayaran yung dole, bukas na bukas po, madam, kasama po ang mga reporter namin, pupunta po tayo sa factory para gumawa ng site inspection at para magkabayaran na po. Tama ba, attorney? Sige po, i-coordinate ko sa MTR. Pero kasi Ma'am. pwede ipa-text mo sa akin yung, Address. Company. Opo. Lahat po ng info, ma'am, iti-text po namin sa inyo, everything, agad-agad, right after this conversation. Sige po. Attorney, asahan po namin tomorrow, ha? Maayos na itong problema. Salamat po, attorney. Yes po, yes sir. Luisa, Opo. bukas punta dyan, dole, ma'am. Okay? Na, pag wala ka dyan, okay dan, kung hindi ka makapunta, basta pupunta dyan, dole, gagawa inspection. Okay, hindi niyo po sila pwedeng tanggalin dahil pag tinanggal mo sila, ma'am, mas lalong lalaki yung problema mo. Ha, madam? Pag tinanggal mo sila sa iyong kumpanya, tatanggalin kita sa Pilipinas. Babalik kita sa Wuhan. Huwag niyo po silang tanggalin dahil pag tinanggal mo sila, padideport ka namin, madam. Okay, madam? Deal? Sige. Ma'am, bukas ha, kita-kita tayo dyan kasama yung dole, okay? Sige. Gandang hapon po, ma'am Luisa. Ma'am Josie, Opo. magkakaroon po ng maayos na kwentahan dyan. Witness po kami para hindi yung magkalokohan. Okay? Sige po. Ingat po kayo. Magandang hapon po sa inyo. God bless po. Ingat po. Thank you. Maraming salamat po. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sir, thank you. Okay. Thank you. Thank you po. Rapid tulpo, isang taong hindi
ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Saan yung kumpanya nyo dito? Ito po, ma'am. Yung git po na yan. Okay. Diyan kayo nag-stay? Nag-stay. Ito po bang company ay mula nung na-lockdown kayo dito, nagbibigay po ba ng pagkain nyo sa pang-araw-araw? Nagbigay po sila, ma'am, bigas po, 10 kilo, tapos 3 pirasong sardinas. 2 linggo na po yun. Maliban po doon, wala na. After po na makausap kayo ni Sir Rafi, si Congresswoman Nina Taduran po, nagpunta po kami sa Dole. Pinarating po ni Congresswoman yung mga reklamo nyo, mga hinaing nyo po sa Dole. And nabigay po namin yung mga pangalan nyo doon. After the lockdown, agad nilang pupuntahan itong company nyo. After po namin na manggaling ng Dole, may natanggap po kaming message doon sa company nyo na willing po kayong bayaran sa mga kulang po na sweldo nyo. At syempre yung Dole po ay tinawagan din sila. Okay po ba sa inyo na makipag-usap po tayo doon sa kumpanya para malaman natin yung mga ibabayad po sa inyo? Okay lang po, ma'am. Pero hindi po doon nagtatapos kasi ang Dole after the lockdown, magsasagawa pa rin sila ng inspection po dito sa company. Kahit na wala na po kami dito, at least yung mga maiwan, yung mga papasok pa, sana hindi na mangyari sa kanila yung ganito. So anong plano niyo, ma'am, after na bayaran yung mga kulang sa inyong sweldo? Uwi po kami. Uwi na lang kayo ng probinsya? Opo. So kayo din po, yung iba po ay gusto na lang umuwi ng probinsya? Opo. Yung pong mga gustong umuwi ng probinsya, i-refer po namin kayo sa Dole kasi may programa po ang Dole. May tinatawag po sila na hatid probinsya. So, pwede ba tayong makapasok doon para makita po natin yung sitwasyon niyo sa loob? Sige, tara po. Ma'am Josie, ito yung tinutuluyan nyo. Dito kayo nakastay habang lockdown. Opo. Okay. Pwede ba nating makita kung ano yung itsura dito sa loob? Yan po mga kwarto po nila. So ngayon po, hintayin lang natin yung representative ng company para po mabigay yung mga dapat po na bayaran sa inyo. Okay po? Opo, ma'am. Hihingi po kami ng tulong kay Idol Rafi na sana matulungan kami na yung pagkain po namin, pansuporta, hanggang nandito pa po kami, hindi pa kami na kakaalis dito. Sige sir, ipaparating ko po kay Idol Rafi na mabigyan po kayo ng pagkain dito, siguro groceries, bigas po na pwede niyang itulong para at least po hindi niyo na rin magalaw yung pera po na ibabayad sa inyo at maiuwi niyo na lang po sa pamilya niyo sa probinsya. Opo, ma'am. So hintayin lang natin, saan ba ang office nila? Naka-receive po kami ng message from the company nung nakausap ko nga po yung inyong amo dahil willing daw silang isettle itong mga tao nyo. So ano po ba yung nagpabago sa isip ng kumpanya? Sabi ng boss ko, okay naman daw na magbayad siya. So ngayon po habang hindi pa sila pwedeng umuwi, okay lang na dito sila magstay muna? Opo ma'am, wala pong problema. Naiintindihan ko naman po kasi kahit papano magkakaibigan kami, magkakatrabaho kami. Yan lang, maraming salamat ma'am. Okay. Francis, 19,000. Jerome, 19,000. Josie, 19,000. Mary Joy, 19,000.
Dayan, 19,000. Eleanor, 19,000. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso, at dahil dun saludo sa'yo ang ating Pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takbuhan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong nang walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulpo. At dumating man sa puntong makagawa ka ng mali, dahil sa taong gusto mong ipaglaban, hamakin man nila o kutsa. Muli nating babalikan ang mga factory workers. Tulad nung hiling nila, ipinarating natin kay Idol Rafi na mabigyan sila ng pagkain habang nandito sila at hindi pa sila nakakauwi sa kanilang probinsya. So ngayon, ihahatid natin sa kanila yung mga groceries, bigas, para pagkain nila sa araw-araw. So ngayon po, dala na namin yung groceries, bigas po na para po sa inyo. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong Idol Rapi, maraming salamat po. Nandito na po yung mga grocery po, na mga pangangailangan po namin, mga pang-ulam, sabon po para po sa pag-stay namin dito ng 1 week. Maraming salamat po, Idol Rapi. Malaking tulong na po sa amin to. Maraming salamat po, Idol! Ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso, at dahil dun saludo sa'yo ang ating Pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takbuhan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong nang walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik.